Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maligayang bagong taon, mga kapuso. Gaya ng dati, maingay na sinalubong ng sambayanan ang pagpasok ng bagong taon. Pero ito pong masaklap, sa kabila ng paulit-ulit nating paalala, may mga wala pa ring pakialam at nagpaputok ng baril. Kabilang po sa mga tinamaan ng ligaw na bala ang isang sanggol sa Ilocos Sur. Namatay ang bata matapos siyang tamaan ng bala sa ulo habang siya'y natutulog sa loob ng kanilang bahay. Nakatutok si Ian Cruz. Duguan ang ulo at wala ng malay ang 3 buwang gulang na si Von Alexander Llagas habang isinasakay sa ambulansya ang kanyang pamilya. Umiiyak sa pag-aalala sa kanyang kondisyon. Tinamaan ng ligaw na bala sa ulo si Baby Von sa gitna ng paghiwalay ng taon. Isinugod ang sanggol sa ospital, subalit kinailangang ilipat sa ibang ospital para mas malapatan ng lunas. Pero nasa biyahe pa lang, namatay na ang bata. Base sa investigasyon, natutulog ang sanggol sa kwarto kasama ang kanyang ama. Tumagos sa bubong ng kwarto ang bala at diretso sa ulo ng sanggol. E di kaldati alas 12 mangang kami. Ayon sa ina ng bata, alas 12 ng hating gabi habang kumakain siya, narinig niyang umiiyak ang kanyang anak. Nang lapitan niya ito, nakita niyang duguan ang ulo. Hindi pa natutukoy ng pulisya kung anong klase ng bala ang tumama sa bata. Nagdamdamag tayo kadigiti karkarubada. Nagtanong-tanong na raw sila pero wala raw napansin ang mga residente sa kasagsagan ng putukan kagabi. Sa San Nicolas, Ilocos Norte, tinamaan din ng ligaw na bala ang 2 taong gulang na batang lalaking si Raus Angelo Corpus. Kwento ng ama ng biktima, saglit daw niyang iniwan ang anak na nakahiga sa sala para pumunta sa banyo. Pagbalik niya, duguan na ang ulo ng anak. Kritikal ang kondisyon ng biktima dahil hindi pa natatanggal ang bala sa ulo nito. Hindi naman maigalaw ng binatilong ito ang kanyang kaliwang kamay matapos samaan din ng ligaw na bala sa Bantay, Ilocos Sur. Naglalakad lang daw ang biktimang si Willie Palakpak nang sumakit at tumugo ang kanyang kamay. Dahil bumao ng bala, kinailangan siyang operahan. Sa ngayon, nagpapagaling na ang biktima sa ospital. Kaliwang balikat naman ang lalaking ito ang tinamaan ng ligaw na bala sa Calamba, Laguna. Naglalakad din daw siya nang may nagsabi sa kanya na dumudugo ang kanyang balikat. Mabuti di malalim ang sugat at nakalabas din agad ng ospital ang biktima. Ligaw na bala rin ang tumama sa kaliwang braso ng 9 taong gulang na si Wilson Fulgencio III ng Tantangan, South Cotabato. Kwento ng ina ng biktima, nagsasampay lang ng damit ang anak sa labas ng bahay nang biglang tamaan ng bala kagabi. Tumagos ang bala sa buto ng biktima. May 3 biktima rin ng stray bullet sa JR Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City. Nagkakantahan daw ang 3 magkakapitbahay nang magkakasunod silang tamaan ng bala na pinaniniwalaang mula sa isang shotgun. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, siya ang naitalang biktima ng ligaw na bala. Base ito sa mga datos ng iba't ibang ospital, pero mas mataas ang nai-report sa pulisya. Sa tala ng PNP, 22 ang biktima ng stray bullets mula December 16 hanggang ngayong araw. Sa 32 namang naaresto dahil sa indiscriminate firing, 4 daw dito ay mga pulis. Yung isa doon kasi suspect for a stray bullet victim. So doon sa 4, yung isa suspect for a stray bullet victim, yung 3 naman yung unauthorized discharge of firearm na nagmumula sa Region 5, Region 8 at saka Region 1. Yun ayon sa aming mga report. So itong mga pulis na to ay siyempre sabi nga sa ulat ay under arrest po sila at sila ay kakasuhan not only criminally but administratively. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.